When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, of God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali po sa inyong lahat, and of course to our north, south, east, and west corners of our church. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay. Galit na galit yung sound guard natin. At kami natutuwa dito sa loob ng studio dahil nakikita namin yung mga ngitian ni kapatid na Vince Yu. Talagang iba na ang mga ngiti ni Sir Vince ngayon. Pag tumingin sa cellphone, biglang gumagano, no? Yeah! Kinikilig-gilig mo, no? Iba talaga si Sir Vince talaga, no? Anyways, magandang tanghali po sa lahat, and sa lahat ng mga kapatiran natin ay magandang tanghali. And ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa oras po na ito. And shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng sumusubaybay sa atin ngayon.
At ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon sa ating pong programang The Baptist Lunch. So without further ado, let's get right into it. Shout out sa lahat ng mga areas dyan. Team focus and team preparation. Magandang gabi. Kamusta ang buhay-buhay mga bossing? Yan. At kamusta kayo? Kamusta? At parang alam mo, ito yung summer na hindi ko maramdaman yung mga kabataan. Hindi, sa totoo lang. Hindi ko talaga alam kung may project pa kayong inahabol ko, no? Naiintindihan ko yung mga yung mga trisem. Yan, yung mga trisem. Alam ko wala pang bakasyon yung mga yung mga ang bakasyon na ito mga kung hindi ako magkamali correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me. Ang alam ko, ang bakasyon na ito, mga October to, mga ganun mga something like that, mga ganyan So, I don't know. Well, anyways, anyhow, anywho, ay magparamdam kayo kung may bakasyon na kayo, maganda na na mag-watch kayo dito sa ating The Baptist Lunch Young People's episode. So again, magandang tanghali po sa inyo lahat, and shout out sa lahat ng mga mothers, fathers na nandito ngayon na sumusubaybay. Of course, higit sa lahat ay sa aking pamilya, Mami Shobe and Baby LG. Nasaan na si Baby LG? There's Baby LG. Hi. Yan. Yan. Shout out sa inyo. At kailangan natin si nanay. Yan, at ako'y naniniwala na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Of course, magandang tanghali sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. And again, ito pong programa na ito ay programang designed for the young people. So kaya kung kayo ay young people, of course, lahat ng mga magulang, everyone is welcome to watch the program, lalo na kapag tayo ay lalo yung mga magulang po dyan, napakaganda na ito'y masundan nyo po, no, sa inyo pong pamilya. Sir Francis Epe, Sir Francis, good noon po. Sir Mac, sabi niya magandang hapon din po, magandang tanghali sa inyo. Kay Brother John Ber Zapatose, kay Ma'am Shirley Gonzalez, Sir Ruben Obidos, and ganoon din po kay Ma'am Helen Kapundan, yan, and kay Sister Rica May, and kay Nanay Leticia, Sir Fred Baroga, at kay Johan, yan, good morning Pastor Hill, yan, si Brother Maki po ito, yan, at ganoon din po kay Ma'am Celia Ampig, yan, at ganoon din kay Ma'am Gretchen Baunsit, yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Sila po yung mga nag-comment sa atin ditong programa po ngayon, kaya binabati ko po kayo ng isang magandang tanghali sa inyong lahat. Okay, of course with me ay Sir John Kilayco, and ganoon din po si Sir Rumir and si Sir Vince. Yan, and si Brother Mark Levy. Levy, magandang hapon sa iyo. Magpakabait ka na at magsimba ka ulit. Diba, Sir Vince? Magsisimba na to ulit si Levy. Levy, magsimba na At ganoon din kay Brother Mark Jun Roa. Yan, magandang tanghali po sa inyo. And bago tayo magtuloy-tuloy, Sir Roy Vincent Trinidad, happy birthday po sa inyo, Sir Roy. Amen. And salamat sa Panginoon sa dagdag na taon na ibinigay niya po sa inyo. Happy birthday. And ako po ay naniniwala na pagpapalain po kayo ng Panginoon. Kaya of course ay si Sir Roy ay isa sa mga kasamahan natin na sa ating mga programa. Isa po siya sa mga host ng team preparation. Kaya Sir Roy Vincent Trinidad, Sir, happy birthday and happy retirement. And malay natin, one of these days, makakasama ka na rin namin ni Sergio at ni Sir Al sa Baptist Lunch. Happy birthday, Sir Roy. Huya, sir. Yan. At ako'y naniniwala na pagpapalain tayo. Alam nyo, ang ganda ng ating pag-uusapan po ngayon sa ating programa, no? Kaya sa mga young people, I don't know kung paano nyo ito mapapanood, pero shoutout sa mga area leaders, no? Sa mga area leaders ay napakaganda ng programa natin. Kaya again, sa lahat ng Team Focus, i-send natin yung link. Nalimutan ko mag-send ng link eh. Well, ayan, si Sister Chanel nanonood. Sister Chanel, pakisend nga sa leaders
Team Focus leaders yung link netong The Baptist Lunch at para maipasa nila sa mga kanilang mga grupo or doon sa GC kabilang. Ewan ko kung saan kang kabilang A ba o V? V. Ganon din sa team preparation. Meron ba gumagawa sa team prep? Meron ba send ng link, no? Para masubaybayan nila. Kasi alam nyo po, napakaganda ng napakaganda ng pinag-uusapan natin. It's all about, kung maalala nyo po, it's all about following the plan, God's plan, the sovereign architect of your life. No, pag sinabi nating sovereign, ito na yung pinakataas, siya na yung pinaka nagko-control sa lahat ng buhay natin. Okay? Now, the Bible verse na atin pong ginagamit is makikita po natin yun in the book of Proverbs chapter number 3 verse number 5. It says, "There trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding." Again, the background of this lesson is the time that nung kami po ng ating mahal na pastor ay nagfi-fellowship and meron siya nabitawan na isang tagpo ng buhay ng mga kabataan ngayon. Which is, kung mapapansin nyo, and if you will be honest, really be honest, no, sa kalagayan ninyo bilang isang kabataan. Alam nyo po yan, whether you are on the age of team focus and you are on the age of team preparation, you really know that, and it's time for you, if you're going to ask me, brethren, it's time for you to be honest and to be true to yourself. Okay? It's time for you to be true to yourself. Nasasabihin nyo talagang, this is me. Na again, disclaimer alert, the Baptist Lunch hosted by the Baptist Church of Taguig. Okay? With the, of course, nabanggit ko kanina, with the executive producer and the director of the program, walang iba kundi ang ating mahal na pastor. Ito po ay disenyo to encourage you, not to condemn you. That's why, as you can see, ito po ay aking monitor. Okay? Ito po ay aking outline. But the Bible is still there. My outline comes from the Bible. Alam niyo po, I've been praying for the lesson. Sabi ko nga sa inyo for last week. Yeah, nanalangin ako for God to give me 2 lessons for this Baptist Lunch and for the team focus. Now, as I pray, God revealed this lesson to me sa pamamagitan ng pagpapaalala niya nung fellowship namin ng ating mahal na pastor. And yun nga po, sabi ko nga, kung magiging honest lang ang maraming kabataan ngayon, makikita nyo yung totoong kalagayan nyo. And again, the program is designed to encourage you, not to condemn you. There's no perfect young people. Okay, tandaan nyo yan. There's no perfect young people, but hear me out. Young men and young ladies, team focus and team preparation. There's no perfect young people, but you can be, and there should be, okay? There's no perfect young people, but there should be a godly young people. Okay, ulitin ko po. Sa lahat ng mga kabataan na nakikinig, there's no perfect young people. Wala kang makikitang perpektong kabataan. Okay? There's no perfect young people, but there should be a godly young people. Napakahalaga na makita nyo yan bilang isang kabataan. Walang perpektong kabataan, pero dapat higit merong matagpuan ng isang godly or maka-Diyos na kabataan. Now, as one of our heroes said, national hero said, kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay? Now, kung hindi nyo naiintindihan ang salitang bayan, kayong mga nagpapakilalang makabayan na puro sigaw. Okay? Okay? Makinig ng maigi. Pag sinabi nating bayan, it talks about the whole nation. Not just only one place, but it talks about the whole nation. Now, just try to imagine how heavy it is for you to realize na ikaw, ikaw mismo na nanonood na kabataan na ito, ikaw, just try to imagine this, how heavy it is for you to realize yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na ikaw ang pag-asa ng bayan. Di ba? Iyon nga lang bigyan ka ng isang tasking sa eskwelahan. Grabe na reklamo mo di ba? Di ba uso pa yung sa high school yung president, di ba? Uso pa rin ba yan? Ha? Uso pa, di ba? Uso, akala ko sa mga asosasyon na lang yan. Uso pa pala yan. Di ba? May yun nga lang pagkatiwalaan ka na ikaw ay
presidente ng class nyo, ha? Ilan lang ang siguro, let's say, pinakamarami siguro ngayon, 60 plus, 70 plus, something like that. Grabe na yung bigat na meron ka sa balikat, sabi mo eh. Yun lang ma-promote ka sa isang trabaho sa mga nasa team preparation. Ma-promote ka lang na meron kang under, grabe na yung sabi mong medyo ito na yung nakaka-stress sa part mo eh. 'Di ba? Na as you realize team focus and team preparation, yan lang yan. Pero hindi nyo po ba naiisip yung bigat na sinasabing ikaw ang pag-asa ng bayan? Now, if you are the hope of a country, kanino ka ngayon sasandal? Kanino ka ngayon kukuha ng isang bagay na siyang magdadrive sa'yo for you to be really the hope of a country? Now, if you're going to get something from your education, maybe that's good. If you get something from your work, maybe that's good. Kung sasabihin natin na namatay yung monitor natin sa harap, no? Kung sasabihin natin na ikaw yung kukuha ka ng experience mo, maaring sabihin natin that's the worst. Bakit? Kasi experience mo na ang pinagbabasihan. Ngayon, dito po sa ating pinag-uusapan, alam nyo ba mga kapatid, okay, alam nyo po ba na for you to realize na ikaw ang pag-asa ng bayan, para makita mo yung bigat, para ma-realize mo yung trabaho na gagawin mo, tingnan mo ang buhay mo. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Tandaan mo, bilang isang pag-asa, dapat meron kang pinagkukuhanan ng source paano ka magiging pag-asa. Di ba? Paano ka magiging pag-asa? Kasi pag ikaw ang sinabing pag-asa, maraming aasa sa'yo. Ohoy. Okay. Maraming aasa sa'yo. Pag maraming umasa sa'yo ngayon, meron kaya talaga silang makikitang pag-asa? Ngayon, alam nyo, nais ko pong sabihin sa inyo, para po sa mga young people na nandiyan dyan, na nakikinig ngayon, ikaw pwede ka talagang maging pag-asa ng bayan. Lalo ka na nakakapakinig ng ganitong klaseng programa. Lalo ka na member ng Team Focus. Lalo ka na member ng Team Preparation. Just try to imagine, nasa edad ka ng Team Focus, makikita mo yung dapat tinuturo sa'yo, yung dapat mong pagtuunan muna ng pansin. And then right after that, pupunta ka ng team preparation, bago ka magtayo ng pamilya, tuturuan ka muna na ito muna ang dapat mong i-prepare, ganito dapat bago ka magtayo ng pamilya. Just try to imagine. Magtatayo ka ng isang pamilya na madadagdag sa populasyon ng Pilipinas. Na punong-puno yung pamilyang itatayo mo ay may prinsipyo ng salita ng Diyos. You see how you will become a hope for a country. Galing ka sa isang buhay ng isang kabataan na nagkaroon ka ngayon, na ikaw ngayon ay naging pag-asa. Bakit? It's because of one thing. Nagtiwala ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Yan ang dapat matutunan, mga kapatid, ng maraming kabataan ngayon. Na matutong magtiwala sa plano ng Diyos. Okay, last time I gave you the introduction of my lesson. Itong lesson na pinag-uusapan natin. Na ito pong Proverbs chapter number 6. Okay? Ito pong Proverbs chapter number 3, rather, verse number 5 and 6. Hindi lang po ito yung ultimate na pagpalit mo ng perspective. Hindi lang ito yung bastang pagpalit mo ng perspective. Kundi ito po yung nagsasabi na ito yung magiging gabay mo, na hindi lang ito basta parang mapa na papel lang. Alam niyo yung mapa, di ba? Ewan ko kasi wala na kasi gumagamit ng mapa ngayon. Lahat kasi nasa Google Maps na eh. So, dati naalala ko pag bumabiyahe pa, yung meron kaming isang biyahe sa Amerika na hinahanap namin yung isang simbahan, meron pang mapang daladala. May mapa pang daladala si Ma'am Lerma eh. Talagang siya kasi nasa harap eh. Check niya yung map eh kung nasan na eh. Pero ngayon wala na kasi nagdadala ng ganyan. Pero nais kong sabihin sa mga kabataan na nakikinig ngayon, yung plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid, hindi yan parang papel na
bibit-bit-bit-bitin mo lang. No? Hindi yan papel na bibit-bitin mo lang, kundi etong tinuturo, etong trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Hindi ito yung isang klase ng mapa na bibit-bitin mo lang. Katulad ng sinabi ko sa inyo, parang mapa na bit-bit mo lang kahit saan ka pumunta, ganyan-ganyan. No. Hindi yan ganun. Ito ay isang relationship sa Diyos na naglikha sa'yo. Ito ay patungkol sa relationship mo sa Diyos na naglikha sa'yo na kung saan, if you will just allow it to really be upon your heart and in your mind, malaki ang maitutulong sa'yo ng talatang ito. Kaya nga, tinan niyo, sabi ko nga po sa inyo noong nakaraan, the powerful lesson about this passage na ating pong binasa, makikita mo na mapuputol yung tinatawag mong self-navigation, which is usong-uso ngayon sa mga kabataan. Yung pa-find yourself kuno. Yan, di ba? Hanapin mo yung sarili mo. Bakit nawawala ka ba, Day? Alam mo, para the best na hindi ka mawala, huwag kang matulog, bantayan mo sarili. Di ba? Yung self-navigation, alam nyo pa, my goodness, sabihin ko sa inyo, mga kabataan na nakikinig ngayon, yan ang pinaka nagpapastress sa inyong lahat. Oh yeah, believe me. Yan ang nagpapastress sa inyo eh. Yung sinusubukan ninyong hanapin ang sarili ninyo. Yan totoo naman eh. Yan talaga yan. Pambira pag sinabi mong hanapin yung sarili, sabihin ko talaga sa inyo, meron yan, mag-i-emote yan. May tawag sila dyan eh. Nakalimutan ko yung tawag nila dyan eh. Relapse yan. Magre-relapse yan. Pambihira. Meron pa yung isa, hibernation. My goodness, pag nag-hibernate yan, di mo talaga makikita yan. Magkukulong sa kwarto, babiyahe mag-isa, pag naubusan ng pera, magpapasend sa Gcash sa magulang. Di ba? Yan yung mga ginagawa eh. Pag aalis, meron pa, relapse, hibernation, meron pa isa, unwind. Yon! In the words of Pastor Hill, ang corny mo. Di ba? Yan yun, mga relapse, unwinding, yan. Tapos hibernating, yan, pambihira. Mga ning, mga mula kay taning. Yan yung mga ginagawa ng mga kabataan. Magpapalit ng profile na blurry kasi medyo malabo daw ang kanyang life ngayon. Ay, pambihira naman talaga. Magpapalit ng portrait na picture na nakatalikod. Tapos maraming sasabihin, just ang magtutot ng be yourself. Wow. Meron pa mga inner peace. Wow. Ang bira yan. Yan yung mga buhay ng kabataan ngayon. Bakit? Alam nyo, team focus, team preparation, listen to this. Ang corny, di ba? Corny ba pakinggan? But believe it or not, maraming kabataan ang namumuhay sa ganyan ngayon. Yeah, I'm telling you. Sabi nga ni Sir Garland dito, soul searching, sir. Yan. Di ba? Yan yung mga kataga ng mga kabataan ngayon. Ang corny pakinggan, pero believe it or not, young men, young ladies, team preparation, team focus, nakukornihan kayo pakinggan, di ba? Tama ba? Pero hindi nyo po ba alam na maraming kabataan ngayon ang ganyan? It may be you. Maybe lang just a maybe. Hindi ko po kayo ginajudge. Pero it may be nandiyan ka sa kalagayan ngayon. Bakit? It's because of one reason. You are on your self-navigation. Hinahanap mo yung sarili mo. You've got to put an end. You've got to put an end to your self-navigation. Putulin mo yung pag-self-navigate mo because of the reason
na yung pinakakatotohanan, mga kapatid, na dapat mong makita dito, stressed out na masyado ang buhay mo. Oh, young people, listen. Stressed out na. Tingnan mo, kaka-self-navigation mo, hahanap ka ng ganito, dahil gustuhan mong makuha yung ganito, magtitiwala ka ngayon sa sarili mong kakayanan. Anong sabi ng ating mahal na pastor? This is way back. I'll take you way, way, way back sa kanyang mensahe. Anong sabi niya? Kapag ginawa mo yan, nagtiwala ka sa sarili mo, anong makukuha mo? Your expectation will be turned into what? Frustration. Hindi na expectation na ito yung gusto mong makita. Pag dumating, naalala nyo, the very familiar phrase sa inyo sa social media, young people, is this: expectation versus reality. Now, what's the reality? When the reality comes in your life, by trusting your own selves, by self-navigating your life, kapag ginawa mo yan, the expectation is good, but the reality is what? Frustration. The expectation is, wow, this is what I'm going to be. This is what I will go, ito yung makukuha ko. Ito yung magiging ako. But when reality hits you, bam! Anong reality? Did you really met your expectation? So what's the reality now? Frustration. Bakit? Saan po nagsimula yan, mga young people? Nagsimula yan when you do the self-navigation of your life. Nagsimula yan nung nagtiwala ka sa sarili mo, na akala mo kaya mong gawin. Akala mo ito yung dapat na kailangan mangyari sa'yo. Now, saan yan nangyari? Noong ikaw ay nagsi-self-navigate. Sabi nga ni Sir Garland dito, soul searching. Oh, hinahanap mo yung conscience mo, hinahanap mo yung buhay mo. Alam mo kapatid, kung maghahanap ka ng buhay, hanapin mo sa nagbigay sa'yo ng buhay. Walang iba kundi ang Diyos. Yan ang pinakamaganda sa lahat dito, mga kapatid. It's because yung, sabi ko nga, yung pawang katotohanan, yung katotohanan na nakikita mo, kapatid, is stress out na masyado ang buhay mo. Dito po sa talata na nabasa po natin, God does not ask you to figure out the path. Hindi sinasabi ng Diyos dito na hanapin mo yung daan. Okay? He asks you to acknowledge the guide. Okay, tinan nyo po ha. Sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Okay. Verse number 5 is not a suggestion for you na, hanapin mo yung daan. But, sinundan niya ng verse number 6 na ang sabi, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kaya nga, dito po makikita po ninyo, mga kapatid, makikita nyo po dito, na hindi po ginamit itong talata po na ito, na para tanungin sa iyo ng Diyos at hindi nagtatanong sa iyo ang Diyos na hanapin mo or hindi nagsasuggest sa iyo ang Diyos na hanapin mo yung daan. Bagkus, ang sabi po dito, i-acknowledge mo yung guide. Kaya nga dito sa outline ko po, yung salitang guide, yung letter G ay naka-all caps. Diba? Naka-big letter siya, naka-capital letter siya. Bakit? It talks about the guide which is the Lord. Walang iba kundi ang Diyos. Kasi alam niyo po mga kapatid, napakaganda na makita nyo na kaya kayo stress out sa buhay ninyo, young people, you are not acknowledging the guide. You are not acknowledging the guide. Hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Masakit man pakinggan, but let me hit you, young people, with the reality of the truth. Okay, what is the reality of the truth? Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan ng isang katotohanan? I hope you understand that. Ano ang katotohanan ng isang katotohanan? Ano po yun? Yung wala ng tiwala, yung masyado nang nagtitiwala ang mga kabataan sa kanilang kakayanan. Alam nyo, sabi nga ni Pastor Hill, kaya ganyan kalakas ang loob ng mga kabataan ngayon, it's because they have the resources. They have a good education. They have this good salary with
their great job, as they said. Di ba? That's why a lot of young people now are putting their trust on their own selves and leaning to their own understanding. Now, if you can remember, I'm going to take you back doon po sa lesson ko noong nakaraang linggo. Now, kung maalala nyo po, yung sinabi ko po sa inyo noong nakaraang linggo, sa panahon natin ngayon, okay, we are taught that understanding is our great asset. Alam natin na sa panahon natin ngayon, yung understanding, yung pagkaintindi natin sa mga bagay sa panahon ngayon, lalo na sa maraming kabataan ngayon, yung pagkaintindi ninyo, akala ninyo na yan ang pinaka-the best na asset para sa inyo. Yung pagre-research, yung pag-analyze ninyo ng mga bagay, yung pagkuha ninyo, yung pag-take ninyo sa lahat ng mga bagay, ang bilis ninyo makuha. Now, while you are trusting your understanding, do not forget that before understanding and knowledge, if you are really reading the book of Proverbs, saan po yan lahat nagsimula? Wisdom. And what is wisdom? Wisdom is the acquired skill that comes from God that produces understanding and knowledge. Kaya nga makikita nyo sa Proverbs, laging wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Saan po lahat yan nakatahi? Sa wisdom. Bakit? Saan po galing ang wisdom? Saan po galing ang karunungan? Wala pong iba kundi sa Diyos. Kaya nga lagi tayong pinopoint out sa salita ng Diyos. It's because of the reason that through the Word of God, dito mo matututunan na magtitiwala ka sa Diyos at mapuputol ang self-navigation mo. Sabi ko nga, tingnan nyo, sa lahat ng mga young people ngayon na nakikinig, if you will accept this as a help, I would like to challenge you. Sa lahat ng mga young people na nakikinig po ngayon, kung ikaw ay self-navigating pa rin sa buhay mo, try to put an end to it. Maaaring may mga mawawala sa'yo. May mga mawawala sa'yo, ito yung mangyayari. Maaaring yung pinaka-hinahawakan mo, mawala sa'yo. Maaaring yung pinagkakatiwalaan, yung mga kaibigan mo, lumayo sa'yo. Maaaring mawalan ka ng ganito, mawalan ka ng ganyan, lumayo sa'yo si ganito, lumayo sa'yo si ganyan. Okay, so be it. But if those things are yung mga bagay na yun, ang siyang dahilan are the reasons para sa iyong self-navigation, tanggalin mo yan. Put an end to your self-navigation. Ilagay mo, i-acknowledge mo yung guide sa buhay mo. Sabi ng Bible, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. That's the promise. Paths, plural mga kapatid, with an S. Ibig sabihin, hindi lang isa, it doesn't talk about your now, your present condition, but also it talks about your future condition. Hindi lang ngayon ang pinag-uusapan, kundi yung sa mga susunod pa. Kaya nga, I would like to encourage you. Team Focus, ito kasi mga Team Focus, kahit papano, sa biyaya ng Panginoon, may gabay pa to ng magulang eh. May mga magulang pang tumatawag dito, nasan ka na, nasan si ganito. Kayong mga nasa team preparation, pag may tumawag na magulang sa inyo, pag ang sagot nyo nasa trabaho, you're alone. Oh, pag sinabi, nasa trabaho pa ako, okay, ganyan na. Pero, kaya nga ngayon, team prep, kasi sabi ko nga sa inyo kayo yung magtatayo ng pamilya on the later part of your life. So, habang nandiyan pa po kayo, ano man ang estado ng buhay ninyo, kayo man ay merong maayos na trabaho, merong maayos na sweldo, it doesn't matter. If those things are the reasons why you have the guts to self-navigate your life, remove those things. I'm not saying na mag-resign ka. I'm just simply saying, tanggalin mo ang tiwala mo doon. Huwag tanggalin mo ang pagsasandal mo sa mga bagay na yun. In the very first place, kaya ka nasa maayos na kalagayan, it's because you prayed. Tama po ba, Team Prep? Nanalangin ka sa isang Diyos na bigyan ka ng tamang trabaho. In fact, if you will be honest, it is Him that guide you to that kind of work. Team Prep,
Tama po ba? Di ba? Diyos ang nagdala sa iyo eh. Diyos ang nag-alalay sa iyo. Marami kang gustong pasukang trabaho, marami kang inaplayang trabaho, pero saan ka dinala ng Diyos? In fact, do you remember your promise? Panginoon, bigyan mo ko ng day off ng Saturday and Sunday. Oy. Ngayon, tumatanggap ka na ng overtime ng Saturday and Sunday. Di ba? In fact, Diyos ang nagdala sa iyo dyan. Okay, ito yung gusto mong trabaho, pero bibigyan kita ng ganitong klaseng trabaho na malaya kang makakapaglingkod sa akin. You see? Team prep, di ba? Mukhang left the group. Team prep has left the group. Kaya ako po kayo, sinasabi po ngayon team prep, it's because, sabi ko nga po, you will be the ones that will start a family someday. Sayang naman, kung magtatayo ka ng pamilya sa mga susunod, ang ituturo mo sa anak mo is magtiwala rin sa kanilang sariling kakayanan. And then we will produce another family na hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Sayang, di ba? Kaya ngayon, you have your good job, you have your great job, you have a great work, you have a good salary, sige, so be it. But if those things will be the reason para sa self-navigation mo, try mong i-end yan at i-focus mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Ito ang Diyos eh. Ito dapat ang Diyos, ito dapat yung trabaho mo. Ito ang Diyos, ito dapat ikaw. Pag ang nangyari mga kapatid, ito ang Diyos at ito ang naging ikaw, you will be the one that will self-navigate. You will be the one that will navigate your life. Hahanapin mo ngayon kung ano ang effective sa'yo. Susubukan mo ngayon itong bagay na to kasi akala mo effective sa'yo. Lilipat ka ngayon. Pag hindi ngayon effective to, lilipat ka ngayon dito kasi nga mas parang mukhang effective to sa'yo. Si palipat-lipat. There's no consistency. Bakit? Subok ka ng subok, ng subok, ng subok, ng subok, ng subok sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Kasi yung ways mo is not yet proven and tested. Punta ka dun sa naglikha ng buhay. Hayaan mong siya ang mag-navigate ng buhay mo. I-acknowledge mo siya sa buhay mo. You will realize na hindi ka mapapagod sa kakasubok ng subok ng subok ng subok. You will find your life smooth. Bakit? Sapagkat nag-i-enjoy ka lang sa mga blessings na binibigay sa iyo ng Panginoon. You have your work? Yes. Maaring hindi man ganun kalaki ang sweldo, but you are content dyan sa bagay na yan. Masasabi mo that in whatsoever state I am, magiging kontento ka. Diba? Bakit? You are trusting the sovereign architect of your life, and that is none other than God Himself. Diba? Kaya nga kung titingnan ninyo, team focus and team preparation. Diba? Kung titingnan ninyo, team focus and team preparation, napakaganda na makita ninyo sa buhay ninyo na ina-acknowledge po ninyo ang guide. To put an end to your navigation ng buhay mo, pasukan mo yan ng pag-acknowledge sa guide. O kayong team focus, makinig kayo na maigi. O sa lahat ng mga team focus dyan, mamaya maganda ang ating pag-uusapan. Sa edad nyong yan, sa totoo lang sa totoo lang, shout out sa PSS admin. Sa totoo lang, team focus, dapat di ka na-stress sa buhay mo eh. Teenager ka pa lang, nasa 20s ka pa lang, stress ka na. Oh my goodness. All you have to do, team focus, is just to obey what God says. Sa edad nyong yan, team focus, ang trabaho nyo lang ay sumunod. Sa edad nyong yan, wala na kayong ibang gagawin kundi sumunod. Sumunod sa tama. Kapag hindi ka talaga sumunod sa tama, makinig na maigi, team focus, kapag hindi ka talaga sumunod sa tama, mai-stress ka talaga. Bakit? Abay, iisipin mo kung ano pang susundin mo eh. Hindi mo na sinunod yung tama. Ano pang susundin mo? Mali. O dahil sinunod mo yung mali, ano kaya na mangyayari sa'yo? Diba?
Kaya nga ito ang dapat nyo makita ngayon, Team Focus. The reason, sometimes, the very reason kung bakit sumasala ang buhay ng teenagers, it's because of the choice that you have made. It's the choice that you have made, Team Focus. Stop playing the blaming game. Huwag kang manisi ng iba na kesyo may humahatak sa'yo, na kesyo binibigyan ka ng discouragement, na kesyo ganito. In the very first place, if you're going back to 1 plus 1, makikita mo yung sagot. That from the very beginning, it is the choice that you have made. Pag ang sagot mo sa 1 plus 1 ay 1, multiplication yun. Di ba? Dapat ang sagot mo dyan tama. Ngayon, pag mali ang sagot mo dyan, huwag ka nang maghanap na sa mga susunod, tama pa yung sagot mo. Bakit? From the very beginning, it is the choice that you have made, Team Focus. Sa edad mong yan, dapat hindi ka stress eh. Sa edad mong yan, dapat hindi ka na frustrate. You should supposed to enjoy the blessings. Yes, sabihin natin meron kang family background na ganito, meron kang ganito, meron kang ganyan. Brethren, you have the church. You have the Word of God. And simply, ang sinasabi lang ng Bible sa'yo, sumunod ka. Now, minsan, sa Team Focus, saan kayo nagkakamali? Sa pride. Sa yabang na meron kayo. Bakit? You thought you can do this because I have this, I have that. No, you cannot. Kaya nga, ang sabi ng Bible, trust in the Lord. Tingnan nyo po yung dalawang verse na sinabi po dito. Sabi ng Bible, verse number 5, kung gaano kabigat, trust in the Lord. Verse number 6, in all thy ways acknowledge Him. Kita nyo kung gaano kabigat yung first part ng dalawang verse na to. Now, talagang ma-frustrate ka. Akala mo, di talaga ako makapaniwala sa mga ganong teenagers. Nasa 20s age pa lang kayo eh. Sasabihin mong stress out ka na? Parang pagod ka na sa buhay? What did you do, man? Ano bang ginagawa mo? Oh, bakit ka napapagod sa buhay? Di ba? Bakit ka napapagod sa buhay mo? Bakit ka napapagod ganito? Baka tingnan mo maigi. Masyado ka pang bata para magtiwala sa sarili mo. All you have to do is to put your trust in the Lord. Kaya tingnan nyo nangyayari sa mga Team Focus ngayon. Kayong mga nasa edad ng Team Focus. Pag sumala kayo, ano ang kalimitan nangyayari? Si ganito kasi, hinahata kasi ako pababa. Oh, si ganito kasi, si ganyan kasi, puro turo na. In the very first place, kung tumuro ka sana sa taas, hindi ka sana tuturo sa gilid. Di ba? Turo ka sa taas. But sino ang nasa taas? Diyos. Pag sinabi mo, Diyos kasi, hindi masama ang outcome nun. Pero pag sinabi mo, ito kasi, hindi rin sila ang may kasalanan nun. Ikaw. Bakit? Because it is the choice that you have made. You are so much trusting yourself to the point na napupunta ka, Team Focus, sa self-navigating. No. Kahit ano pang background ng pamilya mo, kahit ano pang background mo, do not trust in your own understanding. Hayaan mo na i-acknowledge mo yung guide sa buhay mo. O tinan mo, the reality hits hard. Saan ka ngayon dinala? Ano ngayon ang kalagayan mo? Supposedly, dapat ano ka na? Supposedly, dapat ano ng kalagayan mo? Pero wala. Bakit? It's because of the reason masyado kang nagtiwala sa self-navigation. Going back to our lesson, end it by acknowledging the guide. Andiyan dyan ang Diyos. Sabi ng Diyos, just acknowledge me in all your ways, I will direct your path. That's the promise. Ngayon, kapatid, again, maaaring strong ang approach, but I'm here to encourage you. Me, myself, is not perfect. Hindi po, all throughout my young age years,
bilang naging young people, hindi rin po perpekto. Sumala-sala, sobra pa nga eh. Sabi ng Bible, a just man falleth 7 times. Buti nga nakabangon pa ako. Sobra na, sa 7 yun. Kung iisa-isahin natin. Hindi rin naman po ako perpekto eh. But I came to the point that I realized, this is what I have missed. Ito yung mga napalampas ko eh. Now, ginamit po tayo ng Diyos para pumarito. As long as the Bible is open, I'm promising you, with the guidance of God and our pastor, I will not condemn any of you, young people. I'm here to encourage you to say this boldly na kailangan yung malaman to. The program, alam natin, live tayo sa Facebook. Ilang beses na po tayo naaakusahan ng ano tong nire-report sa atin? Yung hate speech. Ilang beses na tayo naaakusahan ng Facebook na ganyan. But we have to tell you this. Because ang sabi ng Bible, the truth will set us free. Yung katotohanan ng salita ng Diyos ang magpapalaya sa present condition natin. Kaya nga ako mismo bilang isang naging kabataan, hindi rin naman po ako perpekto eh. Maraming nakikinig dito, alam nyo ang storya ko, alam nyo kung anong kalokohan ko dati. Pero bakit po tayo napunta sa ganitong klaseng kalagayan? Isa lang ang rason. Pinutol din ang self-navigation. Alam nyo po, to share this to you, meron din akong katanungan sa buhay ko noon eh. Ang katanungan ko sa buhay ko noon is this. Which is yun ang naging simula na nagkandaloko-loko ang buhay ko. Ano po yun? Bilang isang lumaki sa simbahan, anong katanungan ko? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Within these walls, hanggang dito na lang ba talaga ang buhay ko? Bilang isang lumaki sa simbahan, talaga bang hindi ko pwedeng subukan to? Hindi ko pwedeng gawin ito? Hindi ko pwedeng galawin ito? Hindi ko pwedeng gamitin yan? Oh. Yan yung tanong ko eh, nung young people ako. Alam nyo mga kapatid, simula nung nagtanong ako niyan, right after that, I've asked that question. Magbilang ka lang ng ilang araw, sunod-sunod na ang kapahamakan na nangyari sa buhay ko. Bakit? Because I tried na mag-self-navigate. Siguro, kahit naman lumaki ako simbahan, pwede kong gawin to eh. Siguro, kahit naman lumaki ako simbahan, pwede kong subukan to eh. Yeah. At the end, ano nangyari? Nagkahiwalay, nagkasira-sira pa ang testimony ko, nadamay pa si pastor, na ganito pa, ganyan-ganyan. Ang daming nangyari. Bakit? It's because of one reason. Self-navigation. Now, kailan po nangyari yun na naputol? By God's grace, when I acknowledge the guide. This is not me. This is God's. So ngayon, in-acknowledge ko po ang Diyos, ginabayan tayo ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, it is all by the grace of God. Nothing from me. It is all by the grace of God. Kaya po ako nakakapagsabi ng ganito sa inyo. Kaya young people, hindi rin po ako perfect. Pero sabi ko nga, kanina sa pasimula, there's no perfect young people, but there should be a godly young people. Kaya ngayon, young people, through my testimony, I'm telling you, self-navigation, walang magagawa yan. If you really want to try it, kung effective, so be it. Hanggang dito na lang ako. I've done my part, brethren. Kaya nga para po sa mga team focus and team preparation. Huwag ka maniwala sa akin, maniwala ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Itong sinasabi ko ngayon sa iyo, this is not my own opinion. This is according to what God revealed to me. Nasabihin po sa inyo. Hindi tayo nag-hocus-pocus dito. Kaya nga maaaring ang approach ay very hard, but the message is very simple. Acknowledge the guide in your life. Ganun lang po kasimple, young people. At kapag natutunan mo na gawin yan, believe me, ito yung totoong makikita mo talaga ang sarili mo. Di mo kailangan ng relapsing. Di mo kailangan ng hibernate. Pag-hibernate sa ako si Wolverine. Di mo kailangan ng hibernation. Di mo kailangan mag-unwind. Di mo kailangan ng mga bagay na yun. Isa lang kailangan mo. Acknowledge mo yung guide sa buhay mo. Capital G. Pertaining to God. I-acknowledge mo ang guide. When you acknowledge Him, the promise is, He will direct your path. Ganun lang naman kasimple. Di ba?
That's how simple it is, young people. Sabi nga ni Sir Joe dito, it's as simple as this, Sir Mac. Self-navigation is a selfish action, denying biblical instructions for spiritual conviction. Yeah, that's true. Diba? Selfish mode yan. Selfish thing yan, young people. Tingnan nyo. Para lang maano natin tong sinabi ni Sir Joe. Paano to naging selfish? Kasi alam ko sagot ng mga kabataan dito eh. Hindi naman selfish kasi unfair din naman kung hindi ako papakinggan. Yon! Ang bihira. Unfair, no? Halimbawa kayo, Diyos ang magsabi. Alam nyo, young people, kung bakit it's a selfish thing? The truth of the matter is, it is not those people. It is not God. Okay? It is not God ang magsasabing unfair, no. It is you who is being unfair. Sa totoo lang, mga kabataan na nakikinig ngayon, it is you who is being unfair. Alam niyo kung bakit? It is God who created your life. It is God who breathed into your nostrils. It is God that give you everything. He gives you your parents. Binigyan ka ng magulang. Binigyan ka ng trabaho. Binigyan ka ng magandang sweldo. If you will not acknowledge Him after everything He has done for you, that's being selfish. Kasi tinan niyo, pagkatapos niyan, pag nagkanda sira-sira ang buhay, kanino kayo tatakbo? Kanino? Comment. Di ba sa Diyos din naman? Diba? Kaya nga, it's unfair to Him and it is a selfish thing for you to self-navigate your life. Because in the first place, it is God who put you in the Garden of Eden. I'll see you next week. Okay? So I hope I've been a blessing po sa inyo. Okay? Again, young people, hindi tayo mamarunong-runong kuno at nagbabanal-banalan dito. It is the very thing that you should realize, young people. That's why I'm telling you this. It is this very truth that you need to realize. And your self-navigation. Do not find yourself. Hindi mo makikita yan. Believe me. Ang tanging makakapagbigay lang sa'yo ng katotohanan na ikaw ito, yung naglikha sa'yo. Not acknowledging the authority of God in our life will always lead us into selfish decisions. Sabi ni Sir Joe. Okay? So I hope mga kapatid, susunod kasi sir, aga-agahan mo yung pasok mo sir, ha? Alright, so I do believe that I've been a blessing po sa inyo. Okay? So as much as I want to continue this, kaya ko lang din sinagad yung oras kasi alam niyo po, katulad ng sinabi nga ng ating mahal na pastor nung Baptist Lunch Anniversary, we're trying to improve our equipments here, no, para hindi na tayo palipat-lipat, talagang magla-live lang si Sir John and then whooshing, lalabas na tayo ganyan. Kumakain kasi ng oras yung pag-set up eh. Unlike na kapag may naka-set up na dito, right now kasi ang kanya-kanya, actually, alam nyo kasi, hindi lang tao ang jack of all trade dito, pati mga gamit eh. Kaya pag minsan yung mga gamit, sabi, dito lang. Pero wala na, ilalabas na. So, ganun talaga. Okay? Well, anyways, mamaya pala, Sir John, mag-usap tayo. May papakuha ako sa'yo. Okay? So, again, I hope I've been a blessing po sa inyo. As much as I want to continue this, diwaan na tayo sa oras. Sabi ni Sir Joe last, making excuses to choose the guidance of God through His Word will always lead us to selfish navigation. Yan. Kaya pinakamaganda, young people, huwag kang mag-excuse sa lahat ng sinasabi ng guidance ng Diyos sa buhay mo. Kapag yan ang sinabi ng Diyos na gawin mo lang yan. Sumunod ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. And again, acknowledge the guide. Alright? So maraming salamat, Sir Joe, and maraming salamat sa lahat ng sumubaybay po sa ating mga kasamahan na nandito ngayon. At salamat po sa inyo lahat. Thank you very much for being with me. I'll see you in the next episode of your favorite noontime show. This is
The Baptist Lunch. At in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, kasama po Sir John and Sir Vince and Sir Romir. Maraming salamat po sa inyong lahat. Blessed and unstoppable. To God be the glory.